Nararapat na kompensasyon at karapatan para sa mga barangay officials ang patuloy na ipaglalaban ni Senator Christopher Bongo. Ito ang kanyang tiniyak nitong Miyerkules kasabay ng paghahain ng kanyang priority bills para sa 20th Congress. Hindi po ako titigil na may sa batas po ito. Galing po ako sa baba. Alam ko po ang trabaho ng isang barangay officials. Ang hirap po maging barangay captain. Sila po yung pinaka frontline basic services. Sila yung umaga, nandiyan dyan sa City Hall, hingi ng tulong, mag-aasikaso sa mga pasyente, sa mga namatayan. Tapos kulang yung kanilang sweldo. Maliit ang sweldo ng mga barangay officials pag maliit yung ira nila. Ito ang naging pahayag ng senador hinggil sa ilang taon ng pakikibaka ng mga mambabatas sa panukalang Magna Carta for Barangays. Anya, below minimum wage rin ang kinikita ng iilan, habang cash allowance lamang ang natatanggap ng iba gaya na lamang anya ng mga kagawad. Bukod sa mga barangay official ay inihain din niya nitong Miyerkules para sa second set ng kanyang priority bills ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Pinatuloy ko rin po i-file itong Magna Carta for BHW para meron silang allowances or compensation and security of tenure na para sa mga BHW na naglalakad sa init, ulan na nagsiservisyo sa atin. Panahon ng pandemya, hindi natin mararating itong narating natin kundi dahil sa kanilang sakripisyo. So, sinali ko ng BHW dahil konektado po yun. Basic and frontline services po ng gobyerno ang barangay. Barangay officials, barangay health workers at iba pa. Kaugnay nito ay kanya ring ipinahayag ang naging pagsuporta sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials o ang term setting bill na kanyang hinihiling na maisabatas. Ayon kay Go, marapat lamang na mapalawig ang kanilang termino at kakayahan dahil lubhan itong naapektuhan ng taon ng kanilang serbisyo sa naging postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, bukod sa BHW ay ilang panukala pa ang kaniyang inihain para sa susunod na kongreso. Kabilang dito ang advanced nursing education, expanded benefits for para-athletes, delayed birth registration, institutionalizing medical assistance to indigent parties, OFW hospital, senior citizens hospital, monthly allowance for public educators and non-teaching personnel, Philippine National Games, at rental housing subsidy. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.